Magandang umaga po. Magandang tanghali na pala. At ibabalik pa rin natin ito, yung tila baga nag-aabogado si Comelec Chairman George Erwin Mojica Garcia para kay Abante, Benny Abante, at saka para kay Nograles para sa Davao City naman. Titignan natin, tunghayan natin kung paano natin papaliwanag ito. Ito po si Toto Tirador, Doctor of Jurisprudence, at the same time civil engineer, licensed, at saka experienced editor of 15 years or for 15 years bilang editor po sa People's Journal Tonight. Okay? At ang aking karanasan bilang editor ang siya pinakabayaman sa aking isip. At sa pagiging abogado, sa mga naipapanalo, may paglabang ko mga kaso. Lahat ng drugs cases, hinawakan ko, panalo ko. Lahat ng libel cases, hinawakan ko, panalo ko. Kasama na yung libel cases ni President ng National Press Club na si Jerry Yap at saka ni Percy Lapid. Kasama na lahat yan. Okay? At saka yung mga na-convict sa mababang korte at ipanalo ko sa Supreme Court. Kasama niya yung 3 beses ko ako nag-motion for reconsideration para kay Mario Alcala na na-convict sa baba pero naipanalo ko sa Supreme Court. 3 motion for reconsideration yan. Kasama din dyan po yung naipanalo kong kaso sa kay Claudio Daquer ng Puerto Princesa na reporter, na writer. So ito po ngayon pag-usapan natin at ang magandang umaga po ang aking anak-anak na Maria Alexandria Togas. At today is June 24, araw ng Manila, holiday ngayon sa Manila City. So, holiday din sa Comelec. Holiday din sa Supreme Court, no? Araw ng Manila. Naku, hindi pala matutuloy ang hearing ngayon sa Supreme Court kasi holiday. Biyernes pa naman sana, Tuesday pa naman sana ngayon, in-bank hearing sana ng Supreme Court. At may inaasahan kaming kaso na tatalakayin sana ng Supreme Court. So malamang next year, July 1 na ito. So July 1, yun ang magiging umpisa natin ng ating kaso. So anyway, let us dwell into this issue. At naalala natin, diniklara po kasi ng Comelec na disqualified si Joey Oy na nananalo sa 6th District ng Manila race for congressman. At ayon sa Supreme Court decision ng prevailing, no, ay pwedeng pumalit yung second place. Kaya lang, pagkatapos na mag-decision ang Comelec, June 19, nagparabas ng decision ang Supreme Court at sundin ng lahat ng Comelec, lahat ng korte ang sinasabi ng Supreme Court. At sinabi ng Supreme Court, hindi na pwede na gagawin nating pamalit ulo ang second placer. Kundi automatically vacant at rule of succession ang papapel. Pero ang problema natin, pagdating naman po sa congressional election, wala pong succession na mangyayari kasi wala namang deputy congressman. Wala. So, ibig sabihin, automatic magiging bakante. Kung magiging bakante, yan ay magkakaroon ng special election. Ulit. Kung mapatunayan na talagang disqualified si Luis Joey Oy. Kung mapatunayan siya na talagang disqualified. Kasi ang katayuan ni Joey Oy sa ngayon ay at best siya ay naturalized citizen na Pilipino. Kasi ganitong circumstance na personal circumstance. Pinanganak siya yung March 15, 1962. So sa kapanahunan ng 1935 Constitution. Pagdating kasi sa citizenship, kung ano ang namamayaning konstitusyon nung ikaw ay pinanganak, yun po susundin. Hindi ibig sabihin na 1987 Constitution na ngayon ay superseded na yung 1935. Pero pagdating sa citizenship, doon kasi pinag-umpisa niyan, ang lahat ng citizenship ng tao sa panimula ay nag-umpisa kung ano ang circumstance sa kanyang kapanganakan. Kung kailan ka pinanganak? So March 15, 1962 with respect to Joey Chua. So, nanay niya full Filipina. Tapos ang tatay niya Chinese. Fast forward to 1967,
or more about mga 5-year-old, si Joey Chua, natanggap ng tatay niya yung naturalized Filipino citizenship. Ngayon, sa batas naman ng naturalization law, ay kapag na-naturalize na ang isang tao, lahat po na minor de edad na anak niya ay susunod sa kanyang citizenship. Magiging Filipino na rin. So, ang tanong, ano ang consideration ngayon kay Joey? So, dalawa ang kay Joey. Sa unang sitwasyon, nanay niya Pilipina at ang tatay niya foreigner. Ang kaisipan na yan ay iniisip na ang pagiging foreigner ng tatay ay hanggang forever. Hanggang forever. Okay? So ngayon, kung naging foreigner, hindi naging Filipino citizen ang tatay niya, so kailangan niya talaga sundin yung inuutos ng 1935 Constitution, paragraph 4 ng Article 4 na nagsasabi, kung ikaw ay pinanganak na ang nanay mo ay Pilipina, pagdating ng age of majority mo, kailangan magkaroon ka ng election. Ibig sabihin, election, mamili. Mamili ka kung anong gusto mo maging Pilipino ka ba? Kung manatili ka, kung hindi ka mamili na Pilipino ka, susundin mo ang citizenship ng tatay mo. Okay? So, ganun yun. Yan ang unang kaisipan. So, kung hindi naging naturalize ang tatay niya, problema talaga si Joey kung hindi siya nag-elect. Ang tanong naman ngayon, paano ba ang proseso para ma-elect mong Filipino citizenship? Sa konstitusyon natin ay walang sinasabi kung paano. Bagkus, nilalagay dyan, inaasa lang yan kung ano ang batas meron tayo patungkol sa election. Ibig sabihin, it could be anything. Kung walang batas, it could be anything that could be considered as compliance or substantial compliance. So ngayon, pero may batas kasi tayo na sinasabi ang pag-elect ay sa pamamagitan ng pagsagawa ng sinumpaang salaysay. Sinumpaang salaysay na ako ay pinanganak kung saan ang aking nanay ay buong Pilipina at ang aking tatay ay hindi Pilipino. Ako ay nasa edad na ngayon ng 21 or hanggang 23. Kasi age of majority or within the reasonable period na sa kasalukuyan, ang reasonable period na tinutukoy ay 3 years mula sa 21. Na ako ay 21 or 23 years old na or 22 years old. At ayon sa konstitusyon, ito na ang tamang edad sa akin para mamili kung ano ang aking citizenship. Number 3, sabi niya, ako ay tahasang gusto sasabihin na ako'y gusto maging Pilipino. Susundin ko ang nationalist, ang citizenship ng aking inay. Ganon, sabi niya. Pwede na idugtugan, although surplus age na yun, pwede na itong, at ko ay nag-aral ng elementarya sa mababang paaralan ng sa likod ng City Hall. Tapos ako'y nag-aral sa mataas na paaralan, high school, sa harap ng City Hall. Manila lahat po yan. So ako'y totoong naniniwala sa pagka-Pilipino ko kasi araw-araw nang ako'y nag-aral bilang elementarya at sekundarya na estudyante. Araw-araw po ako pag tuwing may klase na kumakanta ng Bayang Magilo. Ay, Lupang Hinirang pala. So, yung pagkanta ko ng Lupang Hinirang ay katulad na rin sa isang pagsusumpa na ipaglalaban ko ang bayan ng Pilipinas ang mamatay ng dahil sa iyo. Tama ba yan, Eden? Ibig sabihin, kung araw-araw ka kumakanta, kailangan pa ba yung panunumpa? Yung panunumpa, ano lang, isang ano lang yan, sumpa ka lang. Tapos yung pagkakanta mo ng Bayang Magilaw, halos araw-araw. So, sana mas mabigat? Kung ang pag-usapan, are you alleging to be loyal to the Philippines? Yan ang tanong. By just a mere one signature of an affidavit, you are now claiming that you are loyal to the Philippines? Mukhang asiwa, di ba? Pero mas maganda, mas matibay ang paniniwala natin na ang tao
ay talagang gusto maging Pilipino, maging loyal Pilipino, kung halos araw-araw basta may klase ay kakanta siya na, ang mamatay ng dahil sa'yo. Di ba? Mas maganda yun. Siguro naman, baka basihan ng Supreme Court yan, pero wala pang decision ng Supreme Court na magsasabi na pwedeng i-consider yan. Ibig sabihin, pag nag-aral siya sa kanyang BSBM or Bachelor of Science in Business Management dito sa La Salle St. Benilde, dyan sa Manila. So, tapos, nag-aral din siya ng kanyang Master of Business Administration sa Ateneo de Manila. So, ibig sabihin, Philippine schools lahat. And every day, if you will go to the Philippine schools, all schools for that matter, you can always see the Philippine flag. You can always see that the Constitution is being taught in school. Lahat po sa mga BS courses. Sa MBA, hindi na. Pero sa BS or AB, ay tinuturo yan. At kahit sa high school o secondary, tinuturo rin ang basics ng Constitution. So, by learning the Constitution, you are also developing that attitude. And if you stay in the school forever and ever until you finish the school, meaning to say, loyal ka sa Pilipinas. Kasi isa lang naman ang hinahanap ng ating 1935 Constitution para tanggapin ka na ikaw mong Pilipino ay yung loyalty mo bilang Pilipino. So, ibig sabihin, ulitin ko lang, walang sinabi ang 1935 Constitution kung papaano gagawin ang pagpili na magiging Pilipino. So, ibig sabihin, nung mag-edad siya 21, ay dapat nag-aral pa siya dito pa siya sa Pilipinas. Ngayon, sa decision ng Supreme Court, isa sa decision ng Supreme Court, nagsasabi, yung ginawa sa pagbuboto sa tuwing eleksyon sa Pilipinas ay sapat na para sabihin ay pinili mo ang pagiging Pilipino. So, ang pagbuboto noong araw ay 21 years old. So, kung bumoto siya, ay may election ba nun? Ano bang 21 niya? So, kung 1962 siya, 1973, 1983. So, kung 1983 may election ba? Alam ko 1981 may election o 1983. So, sa kasunod doon, plus 3 years, 1985 para may election, nanalo si Marcos, tapos nagpa-snap election siya 1986. So, meron. Ibig sabihin, na-comply niya kung ang decision ng Supreme Court na nagsasabi yung act of voting is equivalent to act of selecting the Filipino citizenship. Isa pa, may sinasabi kung pumasok ka sa military, ay that is sufficient as an act of electing your Filipino citizenship. Ngayon, sa kaso ni Joey, hindi siya naging sundalo. So, titingnan natin sa ibang aspeto. Naging konsehal sa tumakbo sa 2024. Nung tumakbo sa 2004. Nung 2004 siya tumakbo, ilang taon siya noon? So, 1962 siya pinanganak, 72, 10 years. 82, 20 years. 2002, and 2092, 30 years. 2002, 40 years. So, 42 years, 44 years old siya. So, ngayon, tumakbo siya kasi ang kailanganin lamang pagiging konsehal ng bayan o lahat ng lokal na posisyon ay naturalized citizen, pwede ka na. So, walang question. So, nanalo siya. So, pag panalo niya, tumakbo ulit sa 2007, nanalo ulit. Tumakbo ulit sa 2010, nanalo ulit. So, 3 straight terms siya naging konsehal ng City of Manila. Ngayon, sinasabi sa decision ng Supreme Court, isa sa decision nagsasabi, yung ginagawa na pagsilbi sa public service in a position of the counselor ay pwede nang gamitin para sabihin na ikaw ay pinili mo rin ang pagiging Pilipino. Dagdag na sa katibayan, sa katotohanan na siya ay nag-aral sa elementary, high school, at saka college, saka MBA niya dito sa Pilipinas. So, with that, I am positive na pag matapos yung issue na to, ay mananalo pa rin si Joey. But then, ito ngayon ang problema na nag-aabogado si George Garcia para kay Abante. Para na rin kay Nograles kasi ipapaliwanag ko mamaya kung paano papasok si Nograles. Kay Benny Abante, second placer si Benny Abante. So, kung nagdesisyon ang second division ng COMELEC na out na si Joey kasi hindi siya naturalized citizen. Tapos ngayon, papasok, dineklara din nila, pinroklama din ng second division na si Benny Abante ang lehitimong nanalo. Kaya lang, nagdesisyon ng Supreme Court na hindi na pwede mag-apply ang second place rule.
So ngayon, ang ginawa ni George Erwin Garcia para mapaupo niya si si Benny Abante ay gagawin niya, mag-file siya ngayon ng motion for reconsideration doon sa kasong iyon na dinesisyon ng Supreme Court na bawal na ang second placer. Anong kaso yon? Kaso yon na sinampa na ni Sharifa Mangudadato laban sa pinsan ng kanyang husband na si Dato Pax Ali Mangudadato. Nanalo si Dato Pax Ali pero pinadisqualify ni Sharifa Mangudadato sapagkat si Dato Pax Ali ay naging mayor siya ng Dato Abdullah Sangke na bayan na labas sa probinsya o lalawigan ng Sultan Kudarat. Yun po ay nasa probinsya ng Maguindanao. So, naging mayor si Dato Pax Ali ng Dato Abdullah Sangke hanggat sa tinapos niyang term. At tumakbo siya ng gobernador ng kabilang probinsya, Sultan Kudarat. So, kinwestiyon niya, ang residency mo nandun sa Maguindanao, hindi sa Sultan Kudarat. Ang sabi naman ni Dato Pax Ali, hindi, lumipat na ako, kaya nga napalipat ako ng rehistro kasi pinaganak ako sa bayan ng Lutayan, Sultan Kudarat, which is the province. Ngayon, doon ako pinanganak sa Tamnag. Yung, alam mo, kung bigyan ko kayo ng ideya, yung Lutayan po, majority Muslims yan na nakatira. Pero halos kalahati ng bayan ng Lutayan ay mga Ilonggo at Ilocano ang nakatira. So doon siya nakatira ngayon, doon siya pinanganak sa Tamnag, Barangay Tamnag. Yung Barangay Tamnag ay halos lahat dyan, puro mga Ilonggo ang nakatira. So yan, dyan doon na pinanganak si Dato Pax Ali. Alam mo naman kasi, paborito ng mga Ilonggo si Pax Mangudadato, yung lolo niya. So anyway, sinabi ng Supreme Court, hindi, kulang pang residency mo. Hindi ka pwede na lumipat sa Sultan Kudarat Province kung hindi mo ka nag-resign as mayor ng Dato Abdullah Sangke na bayan. So, because of that, nagkaroon ng kasunod na issue. Sino bang papalit? Kasi diskwalipikado na. Nagbuto-butuhan ang Supreme Court, majority or 10 votes, nagbubuto pabor sa wala ng second place. Kundi i-declare na vacant ang position at kung vacant ang position, papasok kayo ng rule of succession, yung vice gobernador ang papalit. So, nang nilabas ng Supreme Court ang decision noong June 19, patapos ng term. So, baliwala na rin. Although, symbolic nga lang, simbolo ng kapangyarihan ng Supreme Court. Pero, yun na rin ang susundin sa susunod na mga issue. Ngayon, may 15 days pa na pwede magsampa ng motion for reconsideration. Ito, nag-anunsyo si George Erwin Garcia, magsampa daw siya ng motion for reconsideration. Ano ba ang hinahabol mo diyan, George Erwin Garcia? Unang-una, hindi interesado diyan, hindi madadamage ang institusyon ng COMELEC. Kasi hindi na siya considered as party to the case. Bakit? Kasi dinesisyonan naman ang desisyon ng COMELEC na disqualified si Dato Pax Ali ay sinunod naman ng Supreme Court. To the contrary, kinatigan siya, affirm. So, walang dapat rason na kumontra pa, mag-file pa ng motion for reconsideration COMELEC. Ngayon, sa decision naman kung sinong upo, ay hindi na trabaho ng COMELEC yun. Trabaho ng batas yun. Iyang batas, yan ang tinutukoy ng Supreme Court. Kaya wala kang personalidad, Mr. George Erwin Garcia, na mag-file ng motion for reconsideration. At dahil gagawin mo yan, nakikita ko may isa kang motibo. Dahil ba sa pera? Sagutin mo kami kung meron. Pero isa lang po, ang marami kang, kung ayon kay Attorney Harold Despicio, marami kang pinangakuan ng mga second placer. At gusto mo maiupo lahat yon, kasama na dyan si Nograles, makonsider si Nograles sa second placer kay Digong. Si Digong, dahil hindi makasumpa, deemed as disqualified. Sa tagal-tagal, hindi siya makasumpa. So kung disqualified, automatic si Nograles si papasok niya na second place rule. Kaya si Abante, second place rule. Marami pang iba, hindi natin nalaman kung sino pang ibang second place. Pero sigurado ako na ang pakay talaga ni George Erwin Garcia ay paupuin niya lahat ng second place. Kasi one way or another, meron siyang pangako sa mga yan.
Oh, Mr. Abante. Hindi ba tama? Ngayon, ang habulin naman ngayon ni George Erwin Garcia, sapagkat nakapag-file pa ako ng motion pre-consideration, hindi pa final ang decision na pagbabawal sa second placer. At dahil hindi pa final, pwede pa nilang iupo sa Kongreso si Abante at pwede nilang iupo si Nograles. Ngayon, ano ngayon ang mangyayari? Sa kaso naman ni Abante, hahabol kaya si Joy Uy? Pwede siyang humabol. Pero saan? Doon na siya magsasampa ngayon sa House of Representatives Electoral Tribunal. In the meantime, nakaupo muna si Abante na congressman habang nakabinbin ang kaso. Di, kita mong taktika ng mga tuso. Tuso kasi si Erwin Erwin hindi Tulfo ha. Tulfo ganun din, tuso din. Si Erwin Garcia. Okay, pagdating naman kay Nogi, kay Carlo Nograles, kaibigan din naman ni Duterte yan Pero tumakbo siya laban kay Duterte. Anyway, election lang yan. Tapos, kung hindi makasumpa si Digong, hindi siya makonsidera ngayon na bakante ang office of the mayor ng Davao City. At kung bakante, papasok ngayon ang second place. Yan po ang mangyari. So, hindi na ngayon makaupo si Basti. Kasi si Vice Mayor lang si Basti. Yan ang gagawin nila. So, see, the technicality, yan po gano'ng maglaro sa teknikalidad pagdating po sa kaso. Kaya hindi po basta-basta abogado de la mesa ay pwede na. Kailangan mga abogado na matitinik. Matinik yan si George Erwin Garcia sapagkat naging active trial lawyer rin siya sa mga election cases ang hawak niya. Di ba? O gano'n lang siguro ang aking mo naman isasabi ngayon. Kaya George Erwin Garcia, maghunos dili ka. Ngayon, ang problema ko, dinisqualify mo si Joey Oy dahil naturalized lang, hindi siya natural born. Pagkatapos, yung kaso ko laban kay Erwin Tulfo, binasura mo dahil wala kuno sa Section 12, Section 68 ng Omnibus Election Code na pwede magiging dahilan sa pag-disqualify ang citizenship na inyamas. Ano to? Jack Paawatan. Sabi Lucano, ano ba yan, George? Ginagawa mo? Ang sabi niya sa decision na sa kaso sinampa ko laban kay Erwin Garcia, Erwin Tulfo, ay hindi daw nila pwedeng aksyonan ng aking petition. Nagbayad pa naman ako 10,000 at 100 pesos. Hindi daw nila pwede aksyonan kasi hindi nakasama sa sulat sa Section 12 at Section 68 ng Omnibus Election Code na pwedeng gawing dahilan ang citizenship para tanggalin bilang kandidato. So, ano ba nakasulat sa Section 12? Ang nakasulat sa Section 12 ay patungkol sa kung ikaw ay nasintensyahan sa krimen. Next naman, sa Section 68, kung ikaw ay nakasuhan at napatunayang guilty sa vote buying. Pero sa dulo nun, may panibagong sentence sa dulo ng 68 na kung ikaw ay permanent residence ng ibang bansa, hindi ka pwede tatakbo. Nakalagay din yun. Pero, ang problema ko kay Erwin Garcia, sa mga tauhan niya, ininbook ko yung Section 64 ng Omnibus Election Code na nagsasabi na walang sinuman ang mahalal kung sa pwesto na congressman or senador kung hindi siya natural born Pilipino. Bakit hindi mo sinunod yan? So, may double standard. So, anyway, magsasampa po ako sa July 1, umpisa ang bilang ng 10 araw. July 1, magsasampa ako ng tinatawag na kuwaranto laban kay Erwin Tulfo. Ang problema ko nga lang, humihingi ako ng tulong sa inyo. Kung bibigyan nyo ako, well, very good. Itutuloy ko yung kaso na kuwaranto pagpatanggal kay Erwin Tulfo mula sa Senado. Ang bayad nga lang na sinisingil ng Senate Electoral Tribunal ay 50,000 pesos. Saan ako kuha niyan? It is too much for me sa aking pagkatao. Hindi ko kaya yung amount na yan. At saka pag makapagbayad na ako 50,000 pesos, ay magbabayad pa ako ng 10,000 bilang deposit fee. Ay, nako. Ang kasong ito hindi para sa akin, para sa bayan. Pero bakit pa ako sisigilin ng Senate Electoral Tribunal? Diba? So, yan ang pinaka-problema ko. So, therefore, kung isasampa ko ito o hindi, pag hindi ako makaipon ng 60,000 sa July 1 hanggang July 10, ay hindi ko na isasampa yun.
hayaan ko na lang si Erwin Tulfo na mamayagpag na bilang Amerikano ay naging senador ng ating bayan. Hanggang dyan lamang po ako at magandang umaga po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayon, pag na ang sweldo niyan, no refund pa yan. Pag nakasilbi siya sa gobernador, si Dato Paksali, kunuha lahat ng sweldo. Pero ang kagandahan naman kay Dato Paksali, nanalo siya ulit. This time, wala nang problema yung residency niya sa paging panalo ulit. Ang magaling ang bata yon, ang batang yun nasa 24 years old pa lang ngayon o 27. Akalain mo siya lamang ang kauna-anahang gobernador sa Pilipinas na nakapagpatayo ng ospital na walang cashier. Kasi bakit? Lahat ng mga tao pumunta doon, taga-Sultan Kudarat, mamuslim ka man, mailunggo, mailocano, o mga Kapampangan, papasok ka doon, wala ka babayaran kahit 5 piso. Ang problemahin mo lang pamasahe papunta sa ospital. Tapos para mapatuloy niya yung serbisyo ng Provincial Hospital ng Sultan Kudarat, ay ginawa niya libre na lahat ng mga gustong mag-aral ng medicine, pagka-doktor, doon sa Sultan Kudarat State University, SKSU, ay libre na, kahit piso wala kayong babayaran. Importante lang ay pagkatapos ng gumraduate at magkalisensya kayo bilang doktor, ay magsisilbi kayo kung ilang taon doon sa Sultan Kudarat State, Sultan Kudarat Provincial Hospital. At ang pagka-abogado doon, libre din. Kaya lahat ng mga taga-Sultan Kudarat na gusto mag-abogado, mag-aral kayo roon. Pwede kayo mag-abogado. At saka marami na rin produkto na abogado yan, ang Sultan Kudarat State University. Yan lamang po ang ating pag-usap. Hanggang dito na lamang po. At magandang umaga, magandang hapon po sa inyong lahat. So, Vicente Ferrer, pa-sponsor kay Sara. Ay, hindi ko naman kilala si Sara po, Sir Vicente. Iso Manggubat, sa Senate Electoral ba? Opo, doon ko po isasampa in 10 days po. Kailangan makapag-file ako. Jayco, in 10 days mula sa July 1 po ang pagbilang niyan. Jayco Navarro, no refund kaya pilit niya i-deliver what was agreed para hindi na mag-refund si George. Binayad sa kanya, sisingilin siya ni Abante. Vicente Perez, sana examination na lang bago ka upo na legislator para walang Ruben Padilla. O nga, problema. Sana ganun lang ginawa sa Constitution, examination na lang. Brocha Barutso, di dapat payagan makaupo si Benny kasi pag lumusot yan, pati si Marcy Madikyo, upo din. O nga, si Marcy Tudoro pala. Makaupo ba kaya si Coco? Second place lang si Coco Pimentel sa Marikina, dapat hindi rin makaupo si Coco Pimentel. Vicente Ferrer, sana electure ka political law, lalo na sa mga legislative department ng subject. O nga, dapat Vicente Ferrer sa amin class noon sa pre-law, sa Bill of Rights, hindi sa buong hinati po kasi sa dalawa, pag kahit sa law school ka mag-aral, hinati po sa dalawa ang Constitution. Constitution of Governments at saka Constitution of Bill of Rights. Yan po. Kaya hiwalay po Constitution yung Bill of Rights. Romel Bengson, obvious na masyado na may something kay Abante at kay King George. Naimbag ng malim, tirador, o naimbag ng malim, mapia magarpat panapon. Mayat pagkat panapon, mapia mahapon sa hapon sa mga Muslim. Tapos, Vicente Ferrer, kalokohan yung mamatay ng dahil sa iyo, dapat sila muna mamatay. Natutuwa talaga ako sa iyo, Sir Vicente. Meron din bang auto-baligyan sa flag para maka-elect Pilipino? Siyempre, nagpapanatang makabayan ka, di ba? Umabot ka ba nun sa panatang makabayan, Sir Vicente? Panatang makabayan, oath of allegiance na rin yun. Panata kasi oath, di ba? Dalawa pa yung may panatang makabayan pa at lupang hinirang. Dalawa pa nga. Andrea Guico, salamat po. Ano pang iba? May panunumpa sa watawat, di ba? Meron pa rin yan. Andrea Guico, watching from Singapore. Ruel Kaagbay. Tapos Nobs Vlog, Public Information Channel. Dapat yan ay magdesisyonan agad ng CES na si Joey ang upo. Dapat ka sana. Si Vicente
Buenos días, Señor Toto. ¿Cómo estás to? Muy bien. Vamos a comer. Oh, ¿qué esto? Ano? Anong pang pagkain? Anong ulam mo? Anong pagkain? Vicente Ferrer, ano ba legal procedure ng elect? Ang legal procedure po, simple lang, mag-execute ka lang sinumpang sa license. Ako gusto maging Pilipino. Tapos ibigay mo sa civil registrars at saka sa Bureau of Immigration. Tapos Teacher Spit TV, Dr. Toto, sabi si Dilema na huwag daw makialam ang ombudsman. Mamamatay na lang si Dilema. Huwag niya dagdagan yung kanyang problema. Kasuhan niya lang. Kasama naman siya sa impeachment court. Magkakaiba ang disqualification ng candidate o cancellation. Halos pariho lang yan. Although procedurally magkaiba. Pero pariho din yan ang ibig sabihin ng ang suma total yan. Maria Alexandra Tugas, Teacher Spit TV. Good afternoon. Kasama din kasi sa disqualification yung Section 64. At nakasama din dyan sa Section 1 ng Rules of Procedure ng COMELEC sa bagong sa Resolution number 11046 Section 1 kasama po ang lahat ng nakasulat na disqualification sa Constitution sa batas. Isa pong argumento ko yan na nilahad sa COMELEC pero binasura pa rin ni King George. Si Pagaw Baker, napakasakit tirador, Dr. Dito, may upo na Amerikanong senador. Ayun, masakit dyan. Gregory Babaran, simpleng affidavit lang ng allegiance. Simpleng affidavit lang, di pa magawa-gawa. Rizky Lipad, Garcia, Garapala na. Manuel Castro, pwede siguro na ayuda na lang, Doc, kumuha ng pambayad. Pwede pa makahingi ng ayuda sa AX para pambayad sa filing fee sa Senate. Ang magbibigay si Erwin Tulfo pa. Okay, Erwin Tulfo ako hingi. Kakasuhan kita, wala ko pambayad. Si Felix Mirador, katoto, gagawin lahat ni Garcia ang mga talunan na kapitbahay namin si Oy. Ang kapitbahay niya si Oy, matagal na konsehal sa Maynila. Yung si Abante, gahaman yan. Ganun ba? Alam mo, dati may bahay ako sa Santa Mesa. Akala ni Abante, doon ako nakatira. Akalain mo, sinabi sa akin ng mga nakatira ngayon may-ari ng bahay ngayon, no, tinawagan ako, Oy, hinahanap ka dito ni Congressman Abante. Si Atty. Toto, saan? Pasensya na, wala ako dyan, pero in fairness to you, at kung Abante, ikaw ang nirekomenda ko na iboboto ng mga nakatira doon. Hindi ko lang alam kung binoto ka nga nila. Pero sa tingin ko malamang naniniwala naman sa akin sila na kung ano sasabihin ko ay susundin naman nila. So, tatingin ko, ikaw ang binoto nila. So, okay? So, magandang hapon po sa lahat. At, ang mamatay ng dahil sa'yo. Para kay